A proclamation from the Holy Gospel according to St. John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through Him, but the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. But to those who did accept Him, He gave power to become children of God. To those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh, and made His dwelling among us. And we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. The Gospel of the Lord. Oh, mga bata, nasa Ebanghelyo na tayo. Sa unang pagbasa mula sa propeta Isaías, tinanong na natin, sino ba si Jesus? Ano ba ang dala-dala niya? Sabi natin, sa pamamagitan ng propeta Isaías, si Jesus ang darating. At ano ang dala niya? Dala niya ay kaginhawahan, kaligayahan, kapayapaan, pagliligtas sa mga taong pagod na, hirap na, nabibigatan na sa kanilang mga pasanin sa buhay. Sabi ko nga kanina, kahit bata, hindi na bata, o kaya medyo nakakaedad, nakakaranas ng ganyang pagod, bigat, at kalungkutan. Pero ang papadala ng Diyos, si Jesus. Doon sa ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga taga-Hebreo, pinakita naman sa atin na nagsalita ang Diyos dati sa pamamagitan ng mga magagaling na tao, mga propeta, pero dumating ang panahon, ang sinugo na niya ay ang kanyang anak. Magaling naman yung mga propeta, magaling naman yung mga guro, pero higit pa ngayon ang dumating ang kanyang anak. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, magaling ba si Pope Francis? Oo. Banal ba si Pope Francis? Oo. Dapat bang pakinggan si Pope Francis? Oo. Si Father Matthew ba? Mabait? Oo. Magaling ba si Father Matthew? Oo. Sabi niyo pa, pogi pa. At tuwang-tuwa siya lalo. No? Pero mabait man, magaling si Pope Francis, si Father Matthew, pero sino ang anak ng Diyos? Si Jesus. Lalo na siyang pakikinggan. Ngayon naman sa Ebanghelyo, iba namang mga larawan ang binagamit para kay Jesus. Anak siya ng Diyos. Pero ano ang dala-dala niya? Dalawang bagay ang ibig kong bigyan ng pansin. Ilaw, liwanag. Kailan natin kailangan ng ilaw? Kapag madilim. Sabi nga ng propeta Isaias, ang bayang naglalakad sa dilim, nakakita ng liwanag. Nakaranas na kayo ng brownout? Kapag brownout at naglalakad ka, ano ang posibleng mangyari? Maadapa ka, mahulog ka, matakot ka, ano pa?
masagasaan ka, o sa loob ng bahay, ano mangyayari pag madilim? Mauntog ka, mabasag mo yung mga plato, lahat yan. Kapag nasa dilim, hindi mo kita ang direksyon. Minsan nawawalan tayo ng direksyon eh. Hindi lang bawat isa, kundi minsan, isang pamilya, isang bayan. Si Jesus darating, liwanag, ituturo ang daan. Di ba sinabi rin ni Jesus yun eh? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kapag siya ay nagliwanag, makikita natin ang daan. At pag dumaan tayo kay Jesus, saan tayo papunta? Sa langit, sa Diyos Ama. Kapag sa kadiliman, saan tayo papunta? Sa airport daw. Ganon, ano. Ayan. Kaya si Jesus bilang liwanag dumating para maging daan natin sa Diyos Ama at sa kalangitan. Pero meron pa siyang may isa pang binigay dito si San Juan sa Ebanghelyo na larawan ni Jesus. Biyaya. Gracia. Gracia. Biyaya. Sabi pa nga dito, bagamat ang buhay natin patong-patong na kasalanan, patong-patong na problema, patong-patong na kawalan ng kahulugan. Nung dumating si Jesus, ano naranasan natin? Biyaya, biyaya, biyaya. Blessing. Pero ang blessing, hindi gamit o bagay. Kasi tayo, pag sinabi, okay, may bago kang polo, ay blessing. Oh, may bago kang sapatos, oh, blessing. Ayan. Oh, may bago kang kwintas, oh, blessing. Oh, blessing nga lahat yan. Pero ang blessing na si Jesus, hindi gamit, kundi kapatid natin, ang anak ng Diyos, kapiling natin, hindi tayo iiwan. Iwanan man tayo ng lahat, kalimutan man tayo ng iba, pabayaan man tayo ng iba, si Jesus nandyan. Yan ang biyaya. Liwanag at biyaya. Ang nakakalungkot lang, sabi sa Ebanghelyo, dumating si Jesus, hindi siya tinanggap ng mga nakakita sa Kanya. Sayang, ano? Dala mo naman liwanag, dala mo biyaya, pero ayaw kang tanggapin. Pero para raw sa tatanggap kay Jesus, magiging anak ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo, tatanggapin niyo ba si Jesus? Tatanggapin niyo ba si Jesus? Tatanggapin niyo ba yung kanyang daladalang kaligayahan at kapayapaan? Tatanggapin niyo ba ang kanyang aral? Tatanggapin niyo ang kanyang liwanag? Tatanggapin niyo ang kanyang biyaya? Yan ang Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas. Tanggapin si Jesus, siya ang magbabago ng ating buhay. At pang-araw-araw, lahat tayo maging daan, dalhin si Jesus sa kapwa, sa kaibigan, sa eskwela, sa mga kakilala. Sabi nga ng kanta, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Pero anong ibibigay? Hindi lamang bagay, kundi si Jesus. Okay. Sana po mga kaibigan, sa wisdom, karunungan ng mga batang nandito, kasama ng mga taong naghahanap ng liwanag, kagaanan ng kalooban, kagaanan ng pinapasan sa buhay, ang tugon si Jesus. Sabi nila, tanggapin si Jesus. Tanggapin po natin
Yan ang kahulugan ng Pasko. The Word has been exposed. Let us now fulfill it. Merry Christmas! It has been a while now since we started this program in 2008. From day one, you have been with us, our dear friends, assisting us with open hands. We are inviting you once again to be our partners in this ministry. Following the mandate of the Lord to bring the good news to all, we can continue to broadcast and reach more people with your support, bringing the good news to them through television and the internet. Friends, your offering would be very much appreciated. Thank you. May the Lord reward you 100-fold.